Okay, magandang gabi po sa bawat isa sa atin and salamat sa Panginoon dahil nagpapatuloy ang ating pagsamba bilang isang family. Sa pagbubulay-bulay po ng kanyang salita ngayon ay umpisahan po natin ang ating series sa ating family study sa First John or the first epistle of the Apostle John. So we will be meditating tonight First John chapter 1 verse 1 hanggang sa verse 4. First John chapter 1 verse 1 hanggang sa verse 4. At ito po ang sabi ng salita ng Panginoon. Yaong buhat sa pasimula na aming narinig, nakita ng aming mga mata, aming napagmasdan at nahipo ng aming mga kamay tungkol sa salita ng buhay. At ang buhay na ito ay nahayag, aming nakita, aming pinatutuhanan at sa inyo ay aming ibinabalita ang buhay na walang hanggan nakasama ng Ama at sa amin ay ipinahayag. Ipinahahayag namin sa inyo yaong aming nakita at narinig upang kayo rin naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin at tunay na ang ating pakikisama ay sa Ama at sa kanyang anak na si Hesus Kristo. Isinusulat namin ang mga bagay na ito upang ang aming kagalakan ay malubos. May the Lord bless the proclamation of His word tonight. Tayo po ay hinaharap ng passage na ito na nag-i-strike sa pinakapuso ng pananampalatayang Kristiyano. Ito ay passage na siyang sandigan ng ating pag-asa, nagva-validate ng ating confession, at nag-uudyok sa atin na gawin ang gawain ng pagmimisyon at pangangaral ng Ebanghelyo sa lahat ng dako. Si Apostle John, matandang-matanda na si Apostle John nito, I suppose, matandang-matanda na talaga, ay sumulat siya sa isang iglesia na humaharap ng iba't ibang spiritual challenges, mga hamong spiritual. Yung Gnosticism na naging popular during that time, yun ang kinukontra po ni Apostle John. Ano ba itong Gnosticism? Yung tinatanggi nila ang tunay na humanity ng ating Panginoong Heso Kristo. And then, nakapasok din sa loob ng iglesia, sa loob ng kanilang fellowship, ang moral laxity. Naging maluwag ang kanilang moral and kini-question ng mga iilan ang katangian ng kanilang kaligtasan. Now, sa kalagitnaan ng pressure na ito, si Apostle John, inumpisahan po niya ang kanyang liham hindi sa pamamagitan ng doctrinal propositions, but with a profound and personal testimony. Nagbigay ng patutuo si Apostle John. Siya po ay sumulat bilang isang lalaki na nakasaksi, nakakita, nakarinig, at maging humipo sa ating Panginoong Heso Kristo. At ang layunin po ni Apostle John, gaya ng ating makikita, ay hindi lamang i-inform ang kaniyang mga readers, kundi upang paanyayahan sila na pumasok sa pakikipag-fellowship sa ating Panginoong Hesukristo, union with Christ, upang maging complete ang kanilang kagalakan. So before tayo lumangoy sa tekstong ito, i-consider po muna natin ang historical backdrop. Itong pinakaunang liham ni Apostle John ay sinulat po niya sa may bandang huli ng unang siglo, first century. At maaring doon sa Efeso po sumulat si Apostle John or he was writing from Ephesus. Ang early church ay humaharap talaga sa iba't ibang uri ng heresies. Particularly, binanggit ko na kanina yung Gnosticism, yung Docetism, isang uri ng Gnosticism, mga kapatid. Ito ay isang false teaching na nagtuturo na si Kristo daw ay hindi tunay na tao. Hindi siya naging tao. Parang phantom lang. It appears na parang meron siyang physical na katawan, pero hindi talaga siya tunay na naging tao. Now, yung paniniwala na yan ay of course tumatanggi po sa incarnation. At kung walang incarnation, kung ang Diyos ay hindi naging tao, edi walang atonement, walang pagpadanak ng dugo. And atonement is the very foundation of the gospel. Kaya si Apostle John, siya yung pinakahuling living apostle at this time, ay sumulat po siya upang salungatin ang mga heresies na ito.
at upang bigyang katiyakan ang mga mananampalataya patungkol sa kanilang kaligtasan at upang himukin din ang mga mananampalataya na lumakad sa kabanalan at pag-ibig. Kaya nga, si Apostle John ay sumulat na meron talagang alab ang kaniyang puso, merong pusong pastor at meron din siyang apostolic authority. Ang sabi po ni John Gill, the scope and design of the apostle in this epistle is to hold forth Christ as the object of faith, to assert his deity and humanity, and to show that fellowship with the Father and the Son depends upon a life of holiness and righteousness. So meron pong tatlong bahagi ang ating pagbubulay-bulay. Sa gabing ito una, the unmistakable witness. Pangalawa, the glorious fellowship. At pangatlo, the complete joy. Manalangin muna tayo once again bago po tayo magpatuloy. Salamat o Diyos sa oras na ipinagkaloob niyo sa amin upang pagbulay-bulayan ang inyong salita at nawa po ay maunawaan ito ng bawat isa, hindi lamang intellectually, but their hearts will really embrace the truth of your word and it will lead to true repentance from sin and faith in the Lord Jesus Christ sa mga wala pa kay Kristo. Tulungan niyo rin ang inyong lingkod sa paglalahad nito. In Jesus' name we pray. Amen. The unmistakable witness. Yung saksi na walang kaduda-duda. Kaya nga si Apostle John ay inumpisahan po niya ang kanyang patutuo by using sensory verbs immediately at in-establish po niya ang tangible reality ng mensahe na kanyang ipinoproclaim. For example, verse 1, ang sabi dito, yaong buhat sa pasimula na aming narinig, so sense of hearing, nakita ng aming mga mata, sense of sight, aming napagmasdan, sense of sight also, at nahipo, sense of touch, nahipo ng aming mga kamay tungkol sa salita ng buhay. So ang pinaka-opening lines ni Apostle John, mga kapatid, ay nag-e-echo sa pinaka first line ng kaniyang Gospel of John. If you remember John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word and the Word was with God and the Word was God. At ang kaniyang liham ngayon, first epistle, inumpisahan pa rin niya sa salitang beginning, yaong buhat sa pasimula na aming narinig, nakita ng aming mga mata. So, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. At yung phrase na in the beginning, talagang nagsasalamin yan sa pinakaunang bersikulo ng Biblia, Genesis 1:1, in the beginning, God created the heavens and the earth. Ang tinutukoy ng Genesis 1:1 ay ang eternal creative act ng ating Diyos. Pero sa Gospel ni John, ang kanyang tinutukoy ay ang eternal pre-existence of the Word. At sa first epistle ni John, ang tinutukoy po niya ay ang validity of the Word of God who became man like us without ceasing to be God. Now itong salita na ito, hindi po ito abstract concept. Siya po ay personal. Siya po ay banal. Siya po ay naging tao. Kaya nga si Apostle John, along with the other apostles, ay nag-provide po sa atin ng irrefutable eyewitness testimony. Narinig nila ang ating Panginoon na nangaral, nakita ng kanilang sariling mga mata ang ating Diyos na gumawa ng iba't ibang uri ng tanda. Narinig din nila ang ating Panginoon na nagturo na mayroong autoridad. Nasaksihan nila ang pagdurusa ng ating Panginoon, ang kanyang kamatayan at ang kanyang pagkabuhay muli. Kaya nag-observe sila sa ating Panginoon for 3 years. Inobserbahan po nila ang lahat ng mga detalye and most astonishingly, nahipo po nila ang ating Panginoon. Nahawakan po nila maging si Thomas. Nung nagduda si Thomas after the resurrection, in-invite siya ng ating Panginoon na hipuin ang kanyang mga wounds o yung bakas ng kanyang mga sugat. At yun ay nagpapatunay ng physical na realidad ng ating Panginoong Hesukristo. Now, malinaw na ang maling katuruan na kinontra ni Apostle John ay ang Gnosticism na tumatanggi sa incarnation, na si Kristo daw ay hindi naging tao
Parang phantom lang or spiritual emanation. Yun yung Gnosticism. But this is a concrete historical reality. Now, ano bang practical na outworking ng doctrine na ito? The doctrine of the incarnation. Dapat nating makita sa verse na ito ang matibay na sandigan na kinatatayuan po natin. Ang sandigan ng ating pananampalataya ay hindi po alamat, hindi po mga fables or kuro-kuro, but facts. Merong solid eyewitnesses. The Apostle John and the rest of the apostles. Hindi po sila purveyors or tagapagkalat ng myth or kwento-kwento lang. But these apostles were reporters of historical events. Historical events, mga kapatid, mga kaibigan, concerning the word of life. Ang ginamit na description ni Apostle John patungkol sa ating Panginoon is that He is the word of life. Bakit po? Because Jesus Christ is the source and embodiment of all true life. Physical life, spiritual life, and eternal life. Ang sabi po ng verse 2, at ang buhay na ito ay nahayag, aming nakita, aming pinatutuhanan, at sa inyo ay aming ibinabalita ang buhay na walang hanggan, na kasama ng Ama at sa amin ay ipinahayag. So inulit na naman ni Apostle John at binibigyan po niyang linaw. The life was made manifest. Ito yung sinasabi po, ang buhay na ito ay nahayag, made manifest. Meaning to say, incarnate, naging laman. The life was made manifest. The invisible God became visible in human flesh. Di ba? Sang-ayon din ito sa John chapter 1 verse 14. Please turn there. Ang sabi po ng John chapter 1 verse 14, and this is the heart of the Christian confession. Ang sabi dito, and the word became flesh and dwelt among us, and we have seen his glory, glory as of the only Son of the Father, full of grace and truth. So Gnosticism talaga ang kinontra po ni Apostle John nito. Hindi lang po siya nagpahayag ng katotohanan, fact, kundi ipinahayag din ni Apostle John ang kanyang layunin sa pagpresentar niya sa mga katotohanan iyon. We have seen it and testify to it and proclaim to you the eternal life which was with the Father and was made manifest to us. Dahil ang mga apostles ay saksi, dahil si Apostle John ay saksi, hindi pwedeng manahimik sila. They were compelled to bear witness. Ang kanilang encounter with the incarnate Christ nagbigay sa kanila ng pagbabago, transformation. At isa sa transformation is their courage to now proclaim the Word of God. Nung natanggap nila ang banal na Espiritu, sila po ay nagkaroon ng tapang na ipangaral ang Ebanghelyo, ipahayag sa mga tao ang kanilang nasaksihan. Ayon pa kay Arthur W. Pink, ang sabi po niya, the gospel is not merely a statement of principles, but a revelation of a person. The person and work of Jesus Christ. Itong person na ito, si Hesus Kristo, siya ay tinawag na eternal life. He is the eternal life himself. He was with the Father in eternity past. And in the fullness of time, siya po ay nahayag sa atin. Siya po ay na-made manifest, incarnate. Saksi sila Apostle John at ang ibang mga apostles. That is why hindi po sila maaring manahimik. Kaya ang tanong po sa bawat isa sa atin, nakita mo ba sa espiritual mong mga mata ang ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng kanyang salita? Tumingin ka ba kay Kristo ng may pananampalataya at tinanggap mo ang kanyang claims at ang kanyang sacrifice? Nahipo mo ba sa mga kamay mo ang ating Panginoong Hesukristo figuratively by drawing near to Him in repentance and faith? Kung ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, ay kinakailangang tanggapin mo siya. And if you have received eternal life, it will also follow that you will be compelled to proclaim Him. You have received salvation freely, and you couldn't keep the good news
to yourself. Yun po ang unang punto. Pangalawang punto, the glorious fellowship. Itong glorious na fellowship na ito, ang fellowship natin is with the Father and the Son. Take note of verse 3 ng ating purpose, ng ating teksto. Ang layunin po ni Apostle John ay hindi lamang upang sang-ayunan natin intellectually ang message, ngunit mas malalim pa po ang layunin ni Apostle John. Ang sabi po ng verse 3, ipinahahayag namin sa inyo yaong aming nakita at narinig upang kayo rin naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin so that you too may have fellowship with us. At tunay na ang ating pakikisama ay sa Ama at sa kanyang anak na si Hesus Kristo. So ano ba ang layunin ni Apostle John sa kanyang liham? Ang sabi po ng ating teksto, so that you too may have fellowship with us. Ito po ang bunga ng tunay na gospel proclamation, na ang mga tao ay madala sa paanan ng ating Panginoon at madagdag sa kanyang iglesia. That people who used to be enemies of God, enemies of the gospel, and enemies of God's people will now become our brethren, will now become our brothers and sisters, na magkaroon ng communion of saints. Pero itong fellowship na ito, itong communion na ito, ay hindi lamang po ito human connection, but it is rooted in something far grander. Kasi ang sabi po ng ating teksto, and indeed our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. And this is really the height of Christian existence. Ang ating fellowship po, mga kapatid, ay hindi lamang horizontal, yung fellowship with other believers, kundi ito ay vertical. Ito ay fellowship with the Father and with the Son and of course with the Holy Spirit. Ito ay participation in the very life and communion of the Godhead. Pakinggan po natin sa John Owen. Ang sabi po ni John Owen, communion with God is the spring and rule of all grace, holiness, and comfort. Niligtas tayo ng Diyos upang magkaroon ng communion with Him. Communion with the Triune Jehovah. Kaya sabi ni John Owen, ang fellowship ay hindi lamang ito shared activities or agreements in doctrines, but our fellowship is also shared experience of God Himself. Nagsishare tayo ng karanasan natin sa ating Panginoon. Our experience with the Father sa pamamagitan ng kanyang anak at sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kaya ang Christian fellowship, sa totoo lang, it is really Trinitarian fellowship. Inherently Trinitarian. Kung tayo ay magkakatipon bilang mga mananampalataya, hindi lamang tayo isang grupo ng like-minded individuals. Pareho ang ating pag-iisip. No, 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 no. We are a people united to Christ. Tayo ay na-reconciled with the Father. Dati tayong mga kaaway ng Diyos, pero ngayon ay naipagkasundo sa Kanya sa pamamagitan ni Hesus Kristo at tayo ay pinananahanan ng banal na Espiritu. Another good news, mga kapatid, is that itong fellowship na ito ay hindi exclusive. Hindi ito exclusive sa mga Hudiyo lamang, but it is expansive. Expansive. Kaya ang desire ng bawat tunay na disciple ng ating Panginoon is that ang iba ding mga tao na hindi pa nakakilala sa Diyos ay magkaroon din ng fellowship with Him. Yun ang ating purpose. Sabi ng ating Panginoon, ang isang syudad na nasa ibabaw ng burol ay hindi po maitatago. Tayo bilang mga asin at liwanag sa sanlibutan, hindi po natin maitatago ang ating patutuo. Ang tunay na Christian ay kikinang at magniningning talaga sa harapan ng mundo. Kaya ang ating desire is to see the nations won for Christ. That's why we evangelize. Upang sila man din ay makapasok sa fellowship na ito with the Triune Jehovah and with the brethren as well. Pangatlong punto, the complete joy. Kaya sumulat si Apostle John upang ang kanilang kagalakan ay maging ganap. So, there is really joy in gospel proclamation. Ni-reveal ni Apostle John ang motivation kung bakit siya ay nangangaral ng Ebanghelyo at maging sumulat ng kanyang liham. Meron siyang purpose. Verse 4, panghuling versikulo po natin
sa gabing ito. Isinusulat namin ang mga bagay na ito upang ang aming kagalakan ay malubos. Upang ang kanilang kagalakan daw ay malubos. Ano pa ba ang kagalakan ng mga apostoles? Katulad ni John, ano pa ba ang kagalakan kundi ang makita ang mga kaluluwa na maligtas at madala sa paanan ng ating Diyos, madala sa paanan ng ating Panginoong Hesus Kristo. So ang kagalakan na tinutukoy ni Apostle John dito ay hindi yung fleeting emotion, kundi isang malalim, isang satisfaction na dulot ng ating pagsaksi sa pagtubos ng ating Panginoon sa mga kaluluwa, pagligtas niya. It is the joy of seeing the kingdom of God expand. Ang mga dating ligaw na mga kaluluwa or tupa, enemies of God, hateful and hating one another, ay madala sa paanan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Ayon pa kay Jonathan Edwards, religious affections, religious affections, ang title ng kanyang aklat ay pinapaliwanag po niya ang tunay na delight, ang tunay na kagalakan ng isang tunay na Christian ay ang makita na mag-advance ang kaharian ng Diyos. Kagalakan mo rin ba ito, kapatid, sa pananampalataya? Makomplete ang ating joy kung ang mga kaluluwa ay madala sa paanan ng ating Panginoong Hesus Kristo. That they will also be partakers of the saving grace of God. Para sa mga apostles, ang kanilang joy ay nakatali sa success ng kanilang ministeryo. Success ng pangangaral ng salita ng Diyos na nakikita nila ang mga tao na naligtas, nagkaroon ng union with God through Jesus Christ our Lord. Naranasan po nila ang eternal life na ipinapangaral. Kaya nga ang kanilang puso ay punong-puno ng kagalakan. Ganito din sa atin, bawat isa sa atin. Ano pa ba ang makakapagbigay sa atin ng kagalakan? Kundi ang makita ang mga kaluluwa na maligtas at madagdag sa pamilya ng ating Panginoon sa kanyang iglesia. And this is why gospel proclamation is not an optional extra. Para sa isang tunay na Christian, sana hindi optional ang evangelism. Sana lifestyle talaga natin ang evangelism. Alalahanin po natin ang threefold directions of the church. And usually ang evangelism talaga ang napapabayaan. Threefold directions of the church: to look up to God in worship, to look within in mutual care and mutual accountability, and to look without in evangelism. Kung alin man sa tatlong ito ang mapabayaan, pilay po ang iglesia ng ating Panginoon. Ang evangelism, for example, is a divine mandate. Ito ay isang pribilehiyo din na maibahagi natin ang biyaya ng kaligtasan sa mga hindi pa nakakilala sa ating Panginoon. At ang gospel proclamation, wala nang ibang paraan. It is the appointed means sa pagtawag ng mga makasalanan tungo sa pagsisisi at pananampalataya. Now, to conclude our message tonight, itong person ng ating Panginoong Hesus Kristo is verifiable. Meron po talagang mga witness. Jesus Christ is the eternal word of life. Tunay na Diyos at tunay na tao. Nasaksihan first hand ng mga apostoles. Kaya ang ating pananampalatayang Kristiyano ay hindi ito kathang-isip lamang. It is a historical fact. Kailangan po natin itong maunawaan. At ang ating fellowship po ay Trinitarian. Trinitarian ang ating fellowship. Sa pamamagitan ni Hesus Kristo, tayo ay nagkaroon ng communion with the Father at tayo ay pinananahanan ng banal na Espiritu. And it is the Holy Spirit that connects us to one another. At pangatlo is that ang ating kagalakan, kung ikaw ay tunay na Christian, ang ating kagalakan ay hindi ang sarilinin natin ang kaligtasan na ating natanggap, kundi ibahagi ito. The greatest joy for the believer is to see others enter into this fellowship by grace through faith in Jesus Christ. Kaya ang hamon nito, kaibigan, para sa iyo. Ikaw ba ay kabahagi na ng fellowship na ito? Ikaw ba ay tunay na nagsisi sa kasalanan mo at nanampalataya sa ating Panginoong Hesus Kristo
na pinoproklamar ni Apostle John? Naranasan mo ba ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng incarnate Son of God? And if so, nawa po ang buhay mo ay maging patotoo sa saving power ng ating Panginoon. And let your joy be complete in seeing others brought from darkness to light. But you've got to do something before that happens. You've got to pray for souls, for the salvation of souls, and you've got to do something to reach them out, to proclaim the gospel to them. Ayon pa kay Charles Spurgeon, "Oh, brothers and sisters, if you have found Christ, you cannot keep him to yourselves. The fire will burn within your bones until you speak of Him." So masusunog ka sa kaloob-looban mo kung hindi mo ipalabas yung apoy na yan, yung Word of God na nagniningas. It will burn your bones until you speak of Him. Nawa ay bigyan tayo ng Panginoon ng kalakasan na maging epektibong saksi para sa Kanya. I-cherish natin ang ating glorious fellowship with God and to find our joy completed in the proclamation of the unsearchable riches of Christ. At para sa mga kaibigan natin na wala pa sa Panginoon, nawa po ay nangusap ang salita ng Panginoon sa bawat isa sa atin. At nawa po ay ilagak ninyo ang inyong kaluluwa sa ating Panginoon. Magsisi sa kasalanan at manampalataya sa ating Panginoong Heso Kristo para sa kaligtasan. Tayo po ay manalangin. Salamat o Diyos sa mensahe ng inyong salita at hinihiling po namin o aming Panginoon ang bunga nito. At nawa ay ang aming puso ay maging maalab, magkaroon ng compassion for the lost, na hindi mapabayaan ang personal evangelism, maging ang evangelism as a church. Naway hindi magtamad ang inyong mga tao o aming Panginoon. Gaya ni Apostle John at ang ibang mga apostles, nasaksihan po nila. They were witnesses of the person and work of Jesus Christ, and they couldn't keep the gospel to themselves. They had to proclaim it to people. Ganon din sa bawat isa sa amin. Salamat po aming Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ating closing hymn,